Medyo kakaiba to guys, pero naglabas lang naman si Vivo ng napakasulit and napakamura na smartphone. Narinig nyo ba yun? Sulit, mura, affordable, ano pa ba? Eto guys, yung Vivo Y03. So medyo nasanay na talaga kayo na overpriced yung kanilang mga nire-release na mga smartphone. Palagi ka nagko-comment overpriced naman or pangit ng specs. Pero guys, I doubt na masasabi mo yan dito kay Y03. Nabili ko lang naman to ng around 3,600 plus. And sa presyong ganon, makakakuha ka na ng MediaTek Helio G85 with 4GB of RAM and 64GB of storage, 5,000 mAh battery with 15 watts fast charging, 90Hz refresh rate, and more. So, ano sa tingin nyo? Sulit ba? Well, titingnan natin dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. So before we proceed, I just want you to know na meron tayong pag-giveaway nitong Poco M6 Pro ngayong May 25, 2024. So make sure na mag-subscribe kayo and also follow the mechanics to join our giveaway. Now, kung gusto nyo namang ipag-giveaway natin to, we'll definitely like this video, and kapag umabot to ng 1,500 likes, we'll definitely ipapag-giveaway natin to. So like nyo na lang yung video na to. Ngayon, balikan naman natin yung kanyang box. So kung makikita ninyo guys, Y03, big Y, Y-O-Y. What? Sa likod nakalagay yung kanyang mga main specs, and dito naman sa taas guys, nakalagay po yung kanyang 464GB na variant. Ngayon, as you can see, napakanipis lang ng kanyang box, so meron talagang kulang dito. I'm pretty sure malakas yung kutob ko na merong wala dito sa box na to. So let's see. Oh. Ang unang bubungad sa atin dito guys is the mini box. Andito po yung kanyang SIM ejector pin. And yung loob niya naman, andito po yung kanyang USB-A to Type-C cable, mga paperworks, and yung kanyang jelly case. Andito po, oh, diba? Clear case guys, meron na siyang clear case. Sa mga hindi pa naglalagay ng clear case dyan, maglagay na kayo. Apple, baka naman. Siguro kung Apple yung maglalagay ng case, maganda talaga. Eto kasi guys, about 2 months, 3 months, hindi na to clear. Magiging dilaw na to. Magiging ganyan yung kanyang kulay guys. Ay, hindi pala. Ngayon, yung kasunod nito is yung mismong smartphone. Tingnan natin. Oh, maganda. Ayun, oh, diba? O diba? O diba? Nagdedepende yung kanyang back guys sa reflection na inyong light. Minsan para siyang blue, minsan para siyang black, minsan para siyang violet. Nakakalito. Okay. But yes, yun lang naman yung laman netong box na to. Wala po siyang charging adapter. Ha, merong case, walang charging adapter. Ginagawa nyo! Ginagawa mo! Vivo, bakit ganito? Biruin mo yung mga taong nagtitipid kaya bumibili ng napakamurang smartphone ay walang matatanggap na charger. Pew! Dapat, ginagawa lang to sa mga mamahaling smartphone. Siyempre, dahil nga nakabili sila ng mamahaling smartphone, makakabili din sila ng charger. Pero kasi, etong sa 3,000 to 4,000 pesos na price range, akala na talaga nila nakatipid sila. Tapos, wala pa lang charging adapter. So, gagastos na naman ulit. So, ilagay na lang natin plus 500 sa kung anong SRP netong phone neto. Pero kung meron kayong mga charger, guys, never mind. Now, eto na nga guys, si Vivo Y03 sa kulay na space black. So, kaya pala para siyang green, para siyang blue, para siyang violet at the same time. Depende sa lighting. Pero mostly guys, black po siya. Ayan. Kapag walang ilaw. Meron ka rin isang option which is yung gem green. Pero guys, dahil nga black is black tayo. Tama ba yun? Eto, yung nagustuhan ko. Dito sa kanyang likod, makikita natin yung kanyang dalawang bilog which is napaka-premium. Katabi na to yung kanyang LED flash. And meron din nakalagay dito, premium lens, high performance. Ha? Grabe, kakasabi ko lang premium. Premium lens pala yung nilagay nila. Sabi ko na, magaling talaga ako. Wow naman! And sa baba naman ito guys, nakalagay po yung kanyang Vivo logo. Now ito guys, ay merong matte finish dito sa kanyang likod. So hindi po masyadong klaro yung ating mga fingerprints and smudges. And pagdating naman dito sa kanyang frame, ito guys ay medyo plastic talaga. Dahil nga pagdating sa kanyang build quality, ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame.
frame. So in short, plastic talaga etong phone ito. Pero kapag pang malayuan guys, para siyang metal actually, yung mukha niya. Pero kapag nahawakan mo na siya, feels plasticky talaga. Sa baba nakalagay ang kanyang microphone, Type-C port, at ang kanyang 3.5mm port. And dito naman sa kanyang right side nakalagay po yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Yes, power button lang siya guys, hindi po siya fingerprint scanner. Dahil nga etong phone na to ay gustong maging iPhone. Face unlock lang po yung andito kay Vivo Y03, which is para sa akin is mabilis pa rin naman, kaso nga lang mayroong mga limitations, like kapag naka face mask kayo, hindi nyo po magagamit yung face unlock na itong phone na to. Dito naman sa kanyang left side nakalagay po yung kanyang SIM card tray na mayroong 2 SIM card slot at isang micro SD card slot. Dito naman sa top nakalagay po yung kanyang speaker grills. Best 3,000 pesos that you can get. Okay lang po yung speaker nitong phone na to. Medyo weird lang talaga na nilagay nila sa itaas instead dito sa ibaba, which is yun talaga yung common. But yes guys, single firing speaker and okay lang naman yung kanyang volume para sa akin. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality, kung gusto mo na isang premium looking na smartphone na hindi pa ganun ka used yung kanyang design o di ka naman hindi pa nakakasawa na pagka-design katulad nito na parang iPhone kuno, well definitely mag-enjoy ka talaga dito sa design ng Vivo Y03. Pero alam naman natin guys na hindi lang talaga yung design yung nagmamatter, kaya naman okay nga ba talaga siya pagdating sa iba't ibang parte? Tingnan natin. Pag-usapan natin yung kanyang display. So kung makikita ninyo guys, maganda talaga siya. Ito ay merong 6.56 inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate and 720p HD Plus resolution. So akala ko talaga nung una Full HD Plus na po siya, pero saka ko lang nalaman nung nakita ko na yung specs niya. Dahil nga guys, in person ay medyo sharp na po talaga yung display nitong Vivo Y03. So sa pagkakaalam ko guys, isa talaga si Vivo sa mga ganda yung display. Si Vivo, Realme, and Oppo. Yan talaga sila yung isa sa mga napakaganda talaga na display sa murang halaga. And 2024. Nasa harap ko ngayon yung Kapag kayo manonood ng mga YouTube videos guys, katulad na lamang yan, syempre yung video ko. What did he say? Ay pwede nyo na po siyang iset ng 1080p 60 fps. So napakalupit, 'di ba? Makakapanood ka na talaga ng high quality videos dito kay Vivo Y03. Ngayon, when scrolling naman ang pag-uusapan, dahil nga sa kanyang 90Hz refresh rate, abay napaka-smooth na talaga nitong phone ito. Mapa sa YouTube app man, Facebook, TikTok, bihira mo na talaga mafe-feel na medyo delay etong phone na to. Dahil nga sa kanyang presyo guys, syempre, expected naman talaga na medyo lag siya. Pero guys, I assure you, na kapag gumamit kayo nitong Vivo Y03, minsan mo na talagang mararanasan yung delay pagdating sa inyong pag-scroll. Smooth na talaga etong phone na to most of the time. Yes, most of the time. Sakto lang po yung kanyang brightness para sa akin. Ayan, 'di ba? Medyo bright naman siya, 'di ba? Siguro the thing lang na medyo inferior etong phone na to kumpara sa mga other phones at this price point is that wala pa po siyang punch hole display and medyo makapal yung kanyang mga bezels. So sa Infinix, Tecno, and other brands ay meron ng punch hole display at this price point guys, and mas maganda talaga yon, syempre. So overall, pagdating dito sa kanyang display, okay pa rin po siya, pero not the best that you can get for this price point. Thumbs up tayo kay Vivo for trying, dahil nga maganda na talaga to guys. Hindi katulad ng mga past release nila. Napaka-okay na talaga nito, legit, for the price of only 3,000 plus. Ngayon, kung meron pang nakatalo nito pagdating sa kanyang display guys, well, I'm pretty sure na mananalo to pagdating dito sa kanyang performance. Ito ay meron ng Helio G36. Haha, de joke lang, napakapangit nun. First, eto guys ay supported na ng Android 14, which is the latest, and FunTouch 14, which is from Vivo. Meron na po siyang MediaTek Helio G85 pagdating sa kanyang processor, with octa-core CPU up to 2 GHz, and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. So, pagdating pala dito guys, is napakasulit talaga niya. Well, that's true. Eto talaga yung reason kung bakit ko binili and ni-review etong si Vivo Y03 guys, dahil nga lamang pa rin talaga yung MediaTek kumpara sa Unisoc na processor. To be honest lang, pagdating sa long-term use, wala pang masyadong evidence pagdating sa mga Unisoc na processor.
hindi natin alam kung kailan siya magka-crash o di ka naman kailan mag-slow down. Hindi katulad dito kay MediaTek guys na halos on par na talaga pagdating sa Snapdragon when it comes to the processor. So, mas maaasahan talaga itong si MediaTek except na lang yung MediaTek Helio G35 and 36 which is napaka mahina. So, kapag bibili ka ng smartphone, tandaan nyo, huwag kayong bibili ng isang MediaTek Helio G36 or G35. Parehas lang yun, mga mahina. Take note So, balik tayo dito kay Vivo Y03. Kapag kayo guys ay mahilig lamang mag-social media, like yung mga kabataan natin ngayon, and paunti-unting games lang, well, definitely mag-enjoy na talaga kayo dito sa phone na to. Yung pa-scroll-scroll ninyo, paglipat ng apps, pag-multitask, well, definitely wala nang problema dito kay Vivo Y03. Ma-handle niya na yan even with its 4GB of RAM guys. Hindi talaga ganun ka-big deal yun dahil nga hindi naman talaga ganun ka-consuming yung ating mga apps ngayon. Hindi katulad ng mga sa computer, syempre, mas madami tayong magagawa sa ating RAM. Dito guys, cellphone, kahit na 4GB lang, okay na talaga yon sa ating mga cellphone. Hindi naman talaga yon yung nagra-run ng ating mga games, but it's the processor itself. And pagdating dito sa kanyang processor, dahil nga okay naman siya, makakapaglaro ka na dito ng Mobile Legends and Call of Duty nang walang problema. Dito guys, sa Mobile Legends, meron ka ng up to Ultra Graphics with high refresh rate. And as you can see, medyo smooth na po yung ating gameplay dito. And for the 3,000 pesos, I'm pretty sure that this is one of the best gameplay that you can get sa isang smartphone pagdating dito sa price range na to. And Vivo Y03 really delivers pagdating dito sa gameplay guys dahil nga smooth po siya, even nagka-clash and playable na playable talaga siya overall for me. Dito naman sa Call of Duty, ganun pa rin, okay pa rin po siya. Hindi lang ganun kataas yung kanyang settings, sakto lang. Medium graphics with high frame rate, okay naman siya overall para sa akin. And makakapatay ka na talaga ng kalaban with this Vivo Y03. So kapag kayo mga casual gamer lang, pwede na talaga etong phone na to. Recommended ko to sa mga estudyante o di ka naman sa mga nag-work na wala na talagang time para maglaro-laro. Perfect na to pang daily phone guys. Malakas and nag-perform na talaga siya for its price guys. Kaya naman napabilib talaga ako dito kay Vivo Y03. Sana inagahan ng Vivo yung pag-release nito. Dahil nga syempre, known na sila na overpriced. Pero this time, hindi to overpriced guys. Legit to. Now, let's talk about the battery. Eto guys ay merong 5,000 mAh battery that can last up to 2 days kapag ginamit nyo yung kanyang battery saver. Pero guys, kapag kayo ay mahilig talagang gumamit ng smartphone, like hindi nyo talaga siya mabitawan, well definitely aabot ka lamang ng isang araw with this phone. And kapag nag-charge naman, sa aming test guys ay umabot kami ng 1 hour and 30 minutes from 0 to 100%. So more or less, ganun talaga yung charging kapag ginagamit yung 15 watts na charger, which is hindi included dito sa inyong box guys. So kailangan nyo pang bumili ng fast charging adapter para gumana yung kanyang 15 watts na charging. So dagdag gastos na naman. Now, let's talk about the camera of this phone. So eto guys, pagdating sa specs, medyo ano lang siya, maliit, hindi katulad ng akin. Ito ay meron lamang 13MP main camera and 0.08MP na dagdag lens. Pagdating naman sa kanyang selfie ay meron tayong 5MP selfie camera. Ngayon, as you can see dito sa aking mga nakuhang result guys, okay na talaga para sa akin yung camera nitong Vivo Y03. As you can see, kahit na meron tayong blue sky dito, klarong-klaro pa rin talaga yung details dito sa aking motor. Ngayon, dito naman sa bahay, sa old house, napakaganda pa rin ng mga details guys. Kuhang-kuha yung tamang kulay and syempre napaka-vibrant din. Dito naman sa plant, as you can see, napakaganda ng background separation. Halos hindi mo nakita kung saan nag-start yung blur niya. And for me, napakaangas talaga nito sa isang 3,000 pesos na smartphone. Ngayon, kung makikita nyo naman, parang umakyat na ako dito sa langit guys dahil nga, yung kanyang 5MP selfie camera is not very good pagdating sa against the light. So, hindi po ganun ka-wide yung dynamic range ng selfie camera nitong Vivo Y03. Pero kapag ginagamit nyo lang naman siya guys ng tamang angle and tamang lighting, abay makakakuha ka pa rin talaga ng magandang selfie photo with this phone. Ang pinaka nagustuhan ko lang talaga is yung kanyang back camera na kapag nakafocus ng mabuti, abay napaka-sharp and napaka-natural and perfect na perfect talaga yung kanyang result for its price. Maganda rin yung kanyang pino-provide dito na skin tone guys. Kaya naman kapag ginagamit mong pang selfie yung kanyang back camera katulad nito, will definitely makakakuha ka talaga ng magalang larawan with this Vivo Y03. And I'm pretty impressed with this phone guys pagdating dito sa kanyang camera. Like, akalain mo yun, 13MP tapos ganun kaganda.
ganun ka sharp, ganun ka lupet yung kanyang camera. So, for me guys, this is definitely the best camera that you can get for its price. Walang question. Ngayon, dito naman sa kanyang video quality, tingnan natin. Dahil nga ito guys, ay meron ng up to 1080p at 30fps. So, ngayon, try natin. Ito guys, yung video quality using the Vivo Y03 gamit yung kanyang back camera. 1080p at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Ngayon guys, ito naman yung selfie video camera ng Vivo Y03. I found that hindi masyadong natural yung aking skin tone dito sa kanyang main camera at saka yung selfie camera. So for me, hindi po ganun kaganda yung kanyang color production pagdating sa kanyang video. Pero pagdating sa mga photos guys, amazing talaga itong si Vivo Y03. So for me, okay na okay pa rin talaga yung kanyang camera overall. Pagdating lang sa video, I guess na meron pang mas maganda dito. Pero so far, yung kanyang photo talaga guys, dun talaga ako na-amaze with this Vivo Y03. Napakaangas talaga. Overall, recommended ko ba etong phone na to? Well, definitely, yes na yes. Dahil nga guys, sa murang presyo niya, makakakuha ka na ng napakagandang camera, napakagandang processor, okay lang na display, and premium and elegant na type of design. So kapag yun yung hanap nyo, well, definitely, i-recommend ko talaga etong si Vivo Y03 para sa inyo guys. Minsan lang gumawa si Vivo ng ganito kasulit and ganito kamurang smartphone. So wag nating sayangin, i-try natin. That's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JTeen TV. Again, 1.5k likes and ipapag-giveaway natin etong phone ito. So that's it. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.